Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lenush Muscat and welcome back again here on our channel. So guys, hindi muna po tayo makakapag-shoutout for today's video, pero for the next video na ipapublish natin sa channel na to, doon na po ako kukuha ng mga pangalan sa part 1 po ng Houseboy at sa part 2 po ng Houseboy para i-shoutout natin sa part 3 po na ipapublish natin. And now, gusto ko lang po linawin sa lahat na yung patungkol sa bagong istorya natin, which is the part 2 or the season 2 of Houseboy. Guys, meron po akong lumang channel before, which is nagkaroon po yun ng technical problem. At doon po sa unang channel ko na yun, naka-upload yung mga kwento po ng season 1 na Houseboy at saka yung si Sir at ako. Ngayon po, kung hinihiling po ninyong maibalik ko yung mga kwentong iyon, hindi ko po talaga maibabalik dahil hindi ko na rin po alam yung account na yun at saka nawala na rin po totally yung account na yun. Pero katulad po ng sabi ko sa last part po ng practice, magpapublish po ako ng istorya ng Houseboy. Pero at this time sa season 2 ng Houseboy, yung istorya po sa unang channel ko na pinamagatang si Sir at ako at saka yung Houseboy, pagsasamahin natin yung kwentong yon at ngayon ilalabas ko naman yon sa season 2 ng Houseboy, which is ito na po yung istorya natin. Sana po naunawaan nyo yung mga pinagsasasabi ko rito. And now, before we start to read the part 2 of Houseboy Season 2, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button and syempre pakishare na rin sa iba. And now, let's start to read the part 2 of Season 2 Houseboy. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Houseboy Season 2 Part 2. Enzo's POV. Pagdating ko sa computer shop ay agad kong sinimulan ang paggawa ng isa pang account. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad ko ding natapos ang ginawa kong account. Maya-maya pa ay hinanap ko na agad ang pangalan nga ng lalaking si Larson. Agad din akong nag-message sa kanya. Hi, magandang gabi. Paunang chat ko sa kanya. Nang gabing yun, habang may natitira pa akong oras mula sa nirentahan kong computer, ay maigi kong pinagmasdan ang mga larawan na nakapaloob sa account niya. Base sa mga larawan niya, siya yung tipo ng tao na may kaya sa buhay at mukhang pinalaki sa paaralan. Makalipas ang halos 7 minuto ay nakatanggap ako ng reply mula sa kanya. Sino to? Tanong niya sa akin. Sa isip-isip ko, ganito ba talaga ang mga mayayaman? Mabilis makalimot. I'm Enzo, yung kausap mo kaninang tanghali pero binlock mo po ako. Reply ko kay Larson. Ikaw na naman? Will you please stop chatting me? Hindi ako interesado sa'yo. At kung interesado ka sa akin, pues ako hindi. Sagot sa akin ng lalaking si Larson sabay block. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago ako tuluyang bumalik sa bahay ng gabing iyon. Itinulog ko na lang ang kabiguan ko. Kinabukasan, katulad ng nakagawian ko, maaga akong pumasok
sa eskwela. Pagpasok ko ay naabutan ko sa loob ng silid si Kael. Kasalukuyang busy sa cellphone niya. Uy, himala ang aga mo yatang pumasok ngayon. Biro ko kay Kael. Nakangiti naman itong tumango sa akin at saka may inabot na pagkain. Oh, mag-almusal ka muna habang maaga pa, sabi ni Kael. Hala, hindi na, nakakahiya. Sagot ko kay Kael. Dalawa tong binili ko, tag-isa talaga tayo. Hindi din kasi ako nag-almusal before ako umalis sa bahay. Sagot sa akin ni Kael. Hindi naman ako nag-inarte pa at sinabayan ko na nga kumain si Kael ng almusal. Habang kumakain na kami ay tinanong ko siya, bakit nga pala maaga kang pumasok ngayon? Medyo nasanay na akong last minute ka na pumapasok eh. Tanong ko kay Kael. Wala naman, gusto lang kita makausap. Hiling na sagot nito sa akin. Saglit naman akong napasulyap sa kanya bago muling nagtanong. At tungkol naman saan ang gusto mong pag-usapan natin? Tanong ko sa kanya. Napag-isipan mo na ba yung tungkol kay Larson? Tanong sa akin ni Kael. Saglit akong natahimik ng mga oras na yun. Hindi ako agad nakasagot sa tanong ni Kael. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Kael. Huy Enzo! Muling iling ni Kael. Hay nako! Sabi ko naman sa'yo masungit yun eh. Tanging nasagot ko kay Kael. Aha? So ginawa mo nga yung sinabi ko? Tanong nito sa akin. Oo! Kagabi, maikling sagot ko kay Kael. So anong sabi? Interesadong tanong nito sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang nangyari sa nagdaang gabi. Matapos kong ikuwento kay Kael ang lahat ay naging tahimik ito at nagsawalang kibo. Maya-maya pa, ilang minuto bago dumating ang unang guro namin para sa araw na yon, ay muling nagsalita si Kael. Alam ko na! Sumama ka ulit sa akin sa bahay mamayang uwian. May naisip akong ibang paraan, sabi nito sa akin. Tanging kibit balikat na lang ang naisagot ko. Hindi na ako nagreklamo pa dahil aaminin kong totoong interesado na din ako sa lalaking iyon. Lumipas ang mga oras ng araw na yon. Pagsapit ng oras ng uwian, ay muli nga akong sumama kay Kael. Nang marating namin ang bahay nila, ay agad kaming dumiretso sa kwarto niya. So ano ang plano mo? Agad kong tanong nang makapasok na kami sa loob ng kwarto niya. Gagawa tayo ng isa pang account pero ibang picture ang ilalagay natin sa account na yon, sabi ni Kael. So ibig mo bang sabihin ay magpapanggap tayo? Agad kong tanong. Exactly, maikli nitong sagot sa akin. At kaninong mukha naman ang ilalagay doon, Aber? Tanong ko kay Kael. Iyan ang gawin mo ngayon. Maghanap ka ng mukha na pwede mong ilagay
Tapos kunin mo ang mga pictures at i-upload mo doon sa gagawin mong account. Iwanan muna kita dyan. Pupunta lang ako sa kusina. Tawagin mo ako kung kailangan mo ako, sabi ni Kael. Sigurado ka ba dito? Tanong ko kay Kael. Enzo, alam kong interesado ka din naman sa lalaking yun. Tinutulungan na nga kita gumawa ng paraan para makausap mo siya eh. Kaya please, sundin mo na lang ako. Sagot sa akin ni Kael at saka ito tuluyang lumabas ng kwarto niya. Naiwan naman ako sa loob ng kwarto niya. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago ko tuluyang harapin ang computer. Una, ang ginawa ko muna ay ang bagong account na siyang pangalan ni Kael ang ginamit ko, ngunit iniba ko ang apelyido. Matapos kong mailagay ang lahat ng impormasyon ay sinunod ko naman ang paghahanap ng mga larawan na maaari kong ilagay sa account na ginawa ko. Inabot na ako ng ilang minuto ngunit wala pa rin akong nakikita. Maya-maya pa ay muling pumasok si Kael sa kwarto niya kung saan ako naroon. Enzo, tara na, kumain muna tayo. Nakahanda na ang pagkain sa dining. Nakangiti nitong tawag sa akin. Saglit ko namang itinigil ang ginagawa ko upang bigyan ng respeto ang pagkaing nakahain. Habang naglalakad naman kami ni Kael patungo sa dining ay tinanong ako nito. Natapos mo na ba? Tanong nito sa akin. Tapos ko na yung buong account pero wala pa rin akong makitang picture na pwede nating gamitin para sa account na yun. Sabi ko kay Kael. Maraming modelong hindi sikat sa online at doon tayo kukuha. Sabi nito sa akin. Parang sanay na sanay ka sa ganitong galawan ha? Puna ako kay Kael. Di naman, sadyang malawak lang talaga ang imahinasyon ko. Kibit balikat nitong sagot sa akin. Agad nga kaming nagtungo sa dining kung saan kasabay namin kumain ang kanilang kasambahay. Makalipas ang ilang minuto, matapos naming kumain ay agad kaming bumalik sa kwarto ni Kael at muling bumalik sa harapan ng computer. Katulad ng sinabi ni Kael, naghanap kami ng mga modelong hindi naman sikat sa online. Marami kaming nakikita pero walang dating. Maya-maya pa isang larawan ng modelo ang siyang nakita namin. Matangkad, maputi, may itsura at may katawan. Pero ang isa sa mga nagpaisip sa akin ay mayroon siyang mga tato sa braso at parteng likod ng kanyang katawan. Naisip kong baka hindi iyon magustuhan ng lalaking si Larson. Pero bagay naman sa modelong nakita namin, ang mga tattoo niya sa katawan niya. Kael, may mga tattoo kasi itong napili natin. Samantalang si Larson, malinis ang balat at hindi mo makikitaan ng tattoo.
Papansinin niya kaya tayo kung sakaling ito ang gagamitin nating picture? Tanong ko kay Kael. Well, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Sagot ni Kael sa akin. Mabilis nga namin kinuha ang marami sa mga larawan ng modelong napili namin at saka namin in-upload sa account na ginawa namin. Nang matapos ang paggawa namin sa buong account, ay ako na mismo ang nag-chat sa account ni Larson. Hi bro, chat ko sa account ng lalaking si Larson. Hindi akong umaasa na magre-reply ito ng mabilis dahil sabi ko na agad ko ding pinutol dahil kinagulat ko ang mabilis na pag-reply nito. Yes, sino to? Reply na tanong ni Larson. Siniko naman ako ni Kael ng mahina bago ito nagsalita. Well, mukhang nagkakamali ka. Iling nito habang nakangiti. Kinakabahan ako eh. Ikaw lang ang makipag-usap dyan. Sabi ko kay Kael. Akmang tatayo na sana ako mula sa pagkakaupo ko sa harap ng computer nang pigilan ako ni Kael at saka siya nagsalita. Ikaw na, gagabayan na lang kita. Sagot nito sa akin at sa kanya ako pinilit ibalik sa upuan. Wala naman akong nagawa kundi ang ituloy ang pakikipag-usap kay Larson. Sa pamamagitan ng chat, I'm Kael, 28-year-old from Quezon City. Sagot ko kay Larson. I'm Larson, 22-year-old from Pampanga. Pero nakastay ako sa Taguig. Reply ni Larson. Mukhang tapang ang hinala ko na nakatago din ang pagkatao niya katulad ko. Sabi ni Kael. Paano mo nga pala nakita itong account ko? Tanong sa akin ni Larson. Dumaan lang sa wall ko. Sagot ko. Dumaan ba talaga o baka naman sadyang hinanap? Pabirong iling naman ni Kael sa akin. Totoo naman na dumaan lang sa wall ko ang account niya, di ba? Ikaw lang naman itong nang-stalk sa account niya. Sagot ko kay Kael. Ano nga pala ang trabaho mo? Reply ko naman kay Larson. I work in one of the hotels here in Taguig. Ikaw ba? Sagot at balik na tanong nito sa akin. Freelance model. Maikli kong reply sa kanya. I see, kaya pala maskulado ka. So, kamusta naman ang love life? Sagot at muli nitong tanong. 0. Ikaw ba? Sagot at tanong ko. Same, maikli naman itong sagot. Ganon talaga kapag mga pogi, madalas walang nobya. Pabiro kong reply. Ganon ba yun? Reply nito sa akin. Madalas, siya nga pala, mamaya lang hindi na ako active dito sa Facebook. Pwede ko bang hingiin ang number mo? Reply ko kay Larson. Siniko naman ako ni Kael at saka muling nagsalita. Ang bilis mo naman, number agad. Nakangiti nitong sabi sa akin. Mabuti na yung sigurado. Baka mamaya i-block na naman niya itong ginawa nating account eh. Sagot ko kay Kael. Maya-maya pa ay binigay naman nito ang number niya sabay sabing, text me later, sabi nito.
Salamat, sagot ko. Walang anuman, sagot nito sa akin. Well, masasabi kong tama ang kutob ko. Iling ni Kael. Kinuha ko naman ang cellphone number ni Larson na binigay niya. Siguraduhin mo lang na hindi kanya mahalata sa mga ikikilos mo. Payo sa akin ni Kael. Salamat, maikli kong iling kay Kael. Bandang gabi ng araw na iyon, katulad ng nakagawian ko bago ako tuluyang matulog sa gabi, nahihiga muna ako sa mahabang upuan na nasa labas ng pintuan namin at nakatingala sa kalangitan. Maya-maya pa ay naalala kong may cellphone number nga pala ako ni Larson. Saktong may load naman ako ng gabing yun kaya agad ko siyang tinext. Magandang gabi, Larson, right? Text ko kay Larson. Wala pang 3 minuto ay nag-reply na ito. Yes, sino to? Reply nito sa akin. Ako yung kausap mo kanina. Reply ko naman. Kael? Maikli nitong tanong sa akin. Yes, sagot ko naman. At dito na nga nag-umpisa ang pakikipag-usap ko sa lalaking si Larson. Sa tuwing magtutungo ako sa computer shop, ay talagang sinasadya kong tingnan ang account niya sa pamamagitan ng account na ginawa namin ni Kael. At sa tuwing papasok naman ako sa eskwela, ay tinitipid ko ang baon ko upang makapag-ipon kung sakaling mawalan ako ng load. Naging madalas at tuloy-tuloy ang pakikipag-usap ko kay Larson. Sa mga lumipas na araw ay aminado akong unti-unti na din akong nahuhulog kay Larson. Naging maayos ang pakikitungo nito sa akin sa pamamagitan ng palitan ng text message. Aaminin kong mali ang ginagawa ko pero ano nga ba ang magagawa ko? Tinamaan ako sa taong ito. Isang hapon pag-uwi ko galing eskwela, matapos kong labhan ang kaisa-isa kong uniforme, ay muli kong tinext si Larson. Hi, kamusta ka? Tanong ko sa kanya sa pamamagitan pa rin ng text message. Nakasakay ako sa tricycle papuntang mall. I need to buy something. Reply nito sa akin. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Reply ko. Ikaw, anong ginagawa mo? Balik na tanong ito sa akin. Nakahiga lang at naghihintay ng message mo. Sagot ko sa kanya. That's so sweet. Siya nga pala, I like your tattoos. Ang lakas ng dating. Sabi ni Larson. Really? Salamat. Akala ko nga noong una ay hindi mo magugustuhan ang mga tattoo ko. Kasi kahit isang tattoo ay wala akong makita sa mga picture mo sa Facebook. Sagot ko kay Larson. Mula sa mga sagot ni Larson ay napagtanto kong hindi siya yung tipo na maarteng tao. Siguro nga ay sadyang may standard lang siya o may standard lang siyang tinitingnan sa isang tao na gusto niyang kausapin. Kinabukasan, matapos kong ihanda ang sarili ko, naupo muna ako sa labas ng bahay namin. Madilim pa ng mga oras na yon.
naisip kong i-text muna si Larson. Good morning. Text ko sa kanya. Ang aga mo namang magising. Reply nito maya-maya. Nagre-reply pa lang ako sa kanya nang biglang mag-ring ang cellphone ko. At laking gulat ko nang si Larson ang tumatawag. Bigla naman ako nakaramdam ng kaba sa mga sandaling iyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko tuluyang sinagot ang tawag niya. Hello, good morning. Magalang nitong bungad. Malaki pala ang boses nito. Good morning. Sagot ko sa kanya. Bakit nga palang aga mong magising? Tanong nito sa akin. Naalimpungatan kasi ako at ihahatid ko din itong bunso kong kapatid sa eskwelahan niya. Sagot ko kay Larson. Ikaw ba tong kausap ko? Baka naman yung sinasabi mong kapatid ang kausap ko. Boses bata kasi. Sabi nito na siyang nagpakaba pa sa akin. Nang mga sandaling yun ay pinilit kong ayusin ang boses ko. Pinalaki ko upang mas maging kapani-paniwala. What do you mean? Tanong ko kay Larson. Enzo ba ang pangalan ng bunso mong kapatid? Muli nitong tanong na para bang mahinala sa paraan ng pagtatanong nito. Hindi naman ako agad nakasagot sa tanong nito. Paano ba naman kasi? Masyado pang maaga para ilagay ako sa hot seat. No, hindi Enzo ang pangalan niya. Sagot ko kay Larson. I see. Kailan nga palang free time mo? Sagot at muli nitong tanong sa akin. Free time for what? May halong pagtataka sa tanong ko rito. Alam mo na, let's have a dinner sometimes. Sabi nito. Magkahalong kilig at kaba ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Ganun ba? Sige, set natin. Sabi ko sa kanya. What about tomorrow night? Sakto. Araw ng Sabado bukas. Wala akong pasok. Sagot nito sa akin. Bukas agad? Iling ko. Ayaw mo ba? Tanong nito sa akin. Hindi naman sa ayaw. Hindi lang ako ready. Tanging na isagot ko kay Larson. At kailan ka magiging ready? Baka naman kasi may tinatago ka, kaya ayaw mong makipagkita. Sabi nito mula sa kabilang linya na siyang nagpa-arko sa dalawang kilay ko. Baka lang kasi hindi mo ako magustuhan kapag nakita mo ako sa personal. Tanging na isagot ko kay Larson. Makikipagkita ako sa iyo para makilala ka at hindi para kung saanong bagay. Porket ba makikipagkita, require ba na magustuhan? Sabi nito sa akin. Saan at anong oras? Agad kong tanong sa kanya. Saktong alas 8 ng gabi sa likod ng MOA. Sa may bandang dagat. Ite-text ko sa iyo ang eksaktong lugar kung saan doon. Sabi nito sa akin. Sige, pupunta ako. Maikli kong sagot. Matapos ang pag-uusap namin na isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko. Muntik na ako doon na bulong ko sa sarili ko.
Matapos nga ang pag-uusap namin, sa umagang yun ay agad na din akong nagtungo sa eskwelahan. Pagpasok ko sa silid-aralan ay halos kasabay ko lang pumasok ang unang guro namin para sa araw na yon. Agad naman akong umupo sa upuan ko. At bakit parang late kaya yata ngayon? Tanong sa akin ni Kael sabay sulyap sa relo niya. May sasabihin ako sa iyo mamaya. Kailangan ko ang tulong mo. Sagot ko sa kanya. Ha? Anong tulong? Sabihin mo na ngayon. Pabulong na sabi nito sa akin. Dahil nasa harapan na ang teacher namin. Hindi ko tinuloy ang sasabihin ko. Narito na si ma'am. Mamaya na tayo mag-usap. Sabi ko kay Kael. Tumalima naman si Kael. Bandang break time, si Kael mismo ang humatak sa akin patungo sa kantin. Tara na, bilis! Sa kantin na tayo kumain. Libre na kita. Doon din tayo mag-usap sa kantin. Sabi ni Kael habang hinihila niya ako palabas ng silid-aralan. Pagdating namin sa kantin, ay agad kong inukupa ang isang mesang pandalawahan. Dumiretso naman si Kael sa loob ng kantin upang bumili ng pagkain. Pagbalik nito, ay may dala na itong pagkain. Salamat ha. Ang dami ko ng utang sa'yo, sabi ko kay Kael. Sus, huwag mong intindihin yun. Now, pwede mo na bang sabihin sa akin yung sasabihin mo dapat kanina? Tanong ni Kael sa akin habang nakaarko ang dalawang kilay nito. Si Larson kasi gustong makipagkita sa akin, sabi ko kay Kael. Bahagya naman ng laki ang mata nito. Kailan at saan naman? Tanong sa akin ni Kael. Gusto niya mamayang gabi. Sa sagot ko na agad pinutol ng malakas na boses ni Kael. Ano? Mamaya na agad? Gulat na tanong nito. Bahagya pa kaming napalingon sa paligid namin dahil may mga estudyanteng nagtinginan sa amin. Totoo ba? Muling sabi ni Kael sa katamtaman na lakas ng boses. Tumango naman ako para sabihing oo. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Anong pwede kong maitulong? Tanong nito sa akin. Tulungan mo akong magdesisyon. Pupunta ba ako o hindi? Tanong ko kay Kael. Pagkakataon mo na yan. Ilang linggo na din kayong magkausap po. Alam ko naman na gusto rin mo siyang makita. Sagot sa akin ni Kael. Pero alam mo naman yung sitwasyon, di ba? Paano kung makita niya ako tapos magalit sa akin? Tanong ko kay Kael. Enzo, uso naman ang magpaliwanag. Sabihin mo sa kanya kung bakit mo nagawa yun. Sagot nito sa akin. Kinakabahan ako eh. Iling ko kay Kael. Alam ko na, para hindi ka kabahan. Sasamahan na lang kita mamaya. Sabi nito sa akin. Teka, isa pa nga sa mga problema ko ay hindi ko alam kung paano pumunta sa lugar na yon. At saka, wala naman akong pera no. Ang awkward naman
na makikipagkita ako sa lalaking iyon na sabi ko na agad pinutol ni Kael. Don't worry, ako nang bahala. Ano pa't naging kaibigan mo ako? At saka gusto ko din siyang makita, no? Sabi ni Kael. Sigurado ka ba dyan? Tanong ko kay Kael. Oo naman. Ikaw ba? Sigurado ka ba? Tanong nito sa akin. Basta, samahan mo ako mamaya. Sabi ko kay Kael na may halong kaba sa pananalita ko. Ihanda mo ang sarili mo mamaya. Medyo may kalayuan ang MOA mula dito sa atin kaya kinakailangan nating umalis bago mag alas 4. Sabi ni Kael sa akin. Matapos ang araw ng eskwela, pag-uwi ko sa bahay ay tinapos ko muna ang lahat ng dapat kong gawin at saka ko hinanda ang sarili ko. Maigi kong inayos sa sarili ko. Bandang 3:30 ng hapon ay nagtungo na ako sa tapat ng eskwelahan namin kung saan napagkasunduan namin ni Kael na magkita. Saktong alas 4 naman ng hapon nang dumating si Kael. Agad kaming sumakay ng taxi patungo nga sa MOA. Itutuloy.